Paano kung sabihin sa'yo na ang pinakamadilim na panahon sa kasaysayan ng mundo, kailangan palang pakikliin para lang may makaligtas? Ngayon, yan mismo ang ating susuriin, isang misteryoso at napakahalagang propesya mula sa Ebanghelyo ni Mateo. Grabe, di ba? Ang mga salitang yan nakakatakot, pero at the same time puno ng pag-asa. Sinasabi na may darating na sakuna na sobrang tindi, walang makakaligtas. Pero meron ding pangako ng kaligtasan para sa mga tinatawag na hinirang. Ito ngayon yung mga tanong na magiging gabay natin. Kumbaga para tayong mga detective na susundan ng mga clue para malutas itong isang malaking propetikong palaisipan. Okay, unang-una sa lahat, linawin natin. Itong propesiyang ito, hindi na ito para sa mga namatay bilang martir. Ito ay partikular na para sa pisikal na kaligtasan ng mga mananampalatayaing buhay pa sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Dito natin makikita kung gaano kalaki yung natataya. Hindi lang ito usapang espiritual na kaligtasan na, ito ay tungkol sa pisikal na pagpapanatili sa mga hinirang para masaksihan nila mismo ang pagdating ng pag-asa. Sige, simulan na natin alamin ang sagot. Para malutas itong misteryo, kailangan nating maintindihan muna yung orasan, yung propetikong orasan na nakalatag mismo sa mga kasulatan. Tandaan, hindi lang ito basta ordinaryong paghihirap. Ang pinag-uusapan natin dito ay isang panahon ng pagsubok na sobrang tindi, na sinasabing wala nang mas titindi pa rito sa buong kasaysayan ng tao. Ganon siya kalala. Dito, binibigyan na tayo ng mga clue ni Propeta Daniel. Yung mga numerong yan, 1260, 1290 at 1335 days ay mga mahalagang palatandaan. At yung 1335 na araw, yan daw ang punto ng pagpapala o kaligtasan. Tandaan natin yan mahalaga yan. So, gamit yung timeline na yan, may dalawang pangunahing teorya ang mga theologians kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagpapaikli ng mga araw. Tingnan natin pareho. So heto na, dalawa yung posibleng sagot. Ula, babaguhin ba mismo yung propetikong orasan? Gagawin bang mas maikli yung buong timeline? O yung pangalawa, mananatili yung timeline pero magkakaroon ng, kumbaga, maagang paglikas para sa mga hinirang. Alin kaya sa dalawa? Ngayon, dito na nagiging malinaw ang lahat. Sa masusing pagsusuri sa mga kasulatan, lumalabas na mas matibay ang ebidensya para sa ikalawang teorya. Yung idea ng maagang pagtakas. Sundan nyo yung lohika. Okay, ito ang pundasyon ng argumento. Sabi sa kasulatan, ang malaking kapighihatian dapat ang pinakamatindi sa lahat ng panahon, di ba? Walang katulad sa nakaraan o sa hinaharap. At ito pumapasok yung susunod na ebidensya. May dalawang bahagi pala yung kapigatian, yung paghahari ng halimaw, tapos yung 7 huling salot. At ayon sa source, mas grabe at mas matindi raw yung mga salot na yon. At dito na ngayon nagdudugtong lahat. Kung ang kapighatian ang dapat na pinakamatindi sa lahat, at ang 7 salot ang pinakamasaklap na bahagi, ibig sabihin dapat kasama yung mga salot na yon sa loob ng panahon ng kapighatian. Makes sense, di ba? At heto na, yung sagot sa ating palaisipan. Ang pagpapaikli ng mga araw ay hindi nangangahulugan na binago ang timeline para sa buong mundo. Ang pinaikli pala ay yung karanasan ng pagdurusa para sa mga hinirang dahil inililigtas sila bago pa man dumating yung pinakamatinding hagupit. So ayun, ganun pala natutupad yung propesiya nang hindi pinabago yung itinakdang timeline. Hindi yung orasya niyang mundo ang ginalaw, kundi yung orasya ng pagdurusa para sa mga hinirang. Iniligtas sila bago pa man yung pinakamalalang parte. Pero teka, hindi pa dyan natatapos. Dahil itong solusyon na to ay nagbubukas pa ng isa pang kamangha-manghang idea. Tignan natin kung anong ibig sabihin nito para sa mga naghihintay. Ang ganda nito kasi nagbibigay ito ng pag-asa. Mayroong finish line. May itinagdang haba ang pagtitiis at higit sa lahat, may pangako ng kaligtasan bago pa man bumuhos ang pinakamatinding paghuhukom. At ito na ang huling twist sa ating kwento. Kahit na alam natin kung gaano kahaba yung panahon, yung eksaktong araw at oras kung kailan ito magsisimula, yan ay nananatiling isang lihim na tanging ang Ama lang ang nakakaalam.
At dito nagtatapos ang ating pagsusuri. Alam natin ang gaano katagal, pero hindi natin alam ang kailan magsisimula. So ang tanong na iniiwan sa ating ay, ano ang dapat na maging epekto nito sa paraan ng ating pamumuhay ngayon habang tayo ay naghihintay? Yan ang isang bagay na sulit pagnilayan.